Kaibigan, sa oras na ito, lubos ang aming kagalakan sapagkat narito na naman tayo upang pag-aralan ang ginintuang salita ng ating Panginoon Diyos, na alam ko'y ito nagbibigay ng kapurihan sa kanyang banal na pangalan. Dalangin ko na ikaw, kaibigan, ay nasa mabuting kalagayan sa pamagitan ng kanyang biyaya at habag. Patuloy natin siyang igalang at sambahin sapagkat tunay na nararanasan natin ang kanyang patuloy na pag-iingat. Nararamdaman natin na tayo'y nagmamature sa Kristiyanong pamumuhay dahil sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Lalo tayong lumalakas sa pananampalataya. Kaya huwag kang bibitaw, kaibigan, sa pagsusubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral, sa magitan ng Hope Channel North Philippines. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga kaibigan natin sa Metro Lucena District, sa Curimao, may Ilocos Norte, Fabac Church, Talayron, Oroquieta City, sa Artacho Season, Pangasinan, sa Pagita, San Pedro Laguna, Gusuud, Mayantok, Tarlac, Calamansig Central Church, Masla Tadian, Mountain Province, New Washington, Aklan, Paris, France, ganun din sa Sydney, Australia, sa St. Louis, Missouri, sa British Columbia, ganun din sa California at sa Malaysia. Sa lahat na di ko pa nabanggit, kaibigan, maraming salamat sa mga nagsusulat dyan sa comment section sa YouTube. At inisa-isa namin yan na binabasa at halos mag-100 at patuloy na masisipag na nagbibigay ng mga komento. Kaya purihin ng Diyos na kayo nagbabahagi at nagsishare sa programang ito na dinadalangin namin kayo na kayo'y palakasin nawa ang ating Panginoon Diyos. Ang ating mga kasama dito sa studio ay ang ating buding pastor na kamanggagawa at si Pastor Abraham Del Rosario, siya po ang ating publishing director dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Abe? Makabuti, Pastor Ray, at ngayon din sa ating mga minamahal na masugid na taga-subaybay. Parati nating pinapaalalahanan na tayo po ay magbasa ng aklat na The Great Controversy. Palapit na po ang buwan ng pagdidistribute natin sa October 12, 2024, at napakahalaga na basahin ninyo ito, mga minamahal ko, sapagkat ito yung mga events that will change your future. Then at the same time, ay ating pong ipatronize ang pag-subscribe ng Health and Home magazine. Itong bookbound na ito yung flagship ng Philippine Publishing House, at ito ay tinatawag na The Journal of Better Living. So, kung gusto nyong maalagaan ang inyong kalusugan, ay tayo ay mag-subscribe ng Health and Home sa mga literature evangelist natin, o kaya pumunta kayo sa Adventist Book Center na malapit po sa inyong mga missions and conferences. Sa ating pagpapatuloy, kaibigan, nais kitang aniyahan sa maikling panalangin. O Panginoon Diyos, narito ang bawat isa sa amin. Humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, upang ganapin ninyo ang iyong salita sa aming buhay. Nawa po, Panginoon Diyos, ang iyong kapangyarihan, ang presensya ng Banal na Espiritu ay sumaamin upang magkaroon kami ng mas matalas na pag-iisip at maintindihan namin, magkaroon ng karunungan at ganun din kasiyahan at lumago sa pananampalataya. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pangsampung paksa na ating pag-aaralan ngayong linggo ay may pamagat na inilantad ang espiritualismo. At ang talatang sauluhin ay matatagpuan sa unang Tesalonica 4:16 at 17. Ito po ang sinasabi. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trompeta ng Diyos, at ang namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon
magpakailanman. Napakaganda ang ating tema na pag-uusapan ng paksa, Pastor Abe, sapagkat bubuuin natin ito ng 3 punto. Unang punto ay a call to reject spiritualism. Ang pangalawa ay a call to return to the Scripture's teaching. At ang pangatlo ay a call to rejoice in His return. At sa tatalakayin namin ni Pastor Abe ang 3 ito para mabuo ang ating leksyon. At tatanungin namin kayo kung ano ang naintindihan ninyo dito sa head, ano ang mensahe para sa iyo, sa heart, at ano ang gagawin mo sa hand para magkaroon ng paglago at transformasyon ng buhay. May handa sa pagdating ng ating Panginoong Hesus sapagkat napakahalaga ang ating leksyon ngayon patungkol sa isang pamamaraan, panlilidlang ng kaaway, si Satanas, ang Diablo, ang hahas na makamandag para linlangin ang buong sanlibutan at ilalayo tayo sa kaparaanan ng katotohanan na sinabi ng ating Panginoong Hesus patungkol sa pagkamatay o kaya spiritualismo na gagawin ng kaaway sa mga bandang huling panahon. At ang una dito, Pastor Abi, ay ipapaliwanag mo sa atin kung anong ibig sabihin ng a call to reject spiritualism. Pastor Abi. Napakaganda ito, Pastor Ray, kasi sa talatang sa uluhin kanina, ay nabanggit mo kanina na ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. So, ibig sabihin niya, isang indikasyon na ang mga namatay ngayon ay wala pang bumangon. Kasi ang spiritualism sa lesson natin, ito yung pamamaraan ng demonyo, Pastor, na kanyang maituro sa atin na tayo ay Diyos. At tayo ay po pwedeng mabuhay na walang Diyos. Yun ang turo ng spiritualism. Then, sa mga spiritism, naniniwala naman sila na ang reincarnation ay meron siyang panghabang buhay na kaluluwa. Then, ang spiritualism, naniniwala din na merong habang buhay ang kaluluwa na hindi tinatanggap ang kaalaman tungkol sa reincarnation. So sa katotohanan, Pastor Ray, at mga minamahal nating mga kapatid, kung tayo ay babalik doon sa Garden of Eden at ang ahas ay maalala natin kung papaano niya nilinlang si Eva doon sa Genesis chapter 3, verse 4 na sinabi niya na tunay na hindi kayo mamamatay. So, ang spiritualism ay nag-ugat doon sa Garden of Eden nung nilinlang ni Satanas si Eva at naniwala naman mga kapatid ang ating sinaunang ina na hindi tayo mamamatay. Ang utos ng Diyos ay kung kayo ay kakain ng bunga ng punong kahoy na ito ay walang pagsalang kayo ay mamamatay. Pakibasa mo nga, Pastor Ray, sa Genesis chapter 3 verse 4. Subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Yan yung turo ng demonyo. Ikaw ay magiging Diyos, magiging kagaya ka ng kagaya. Diyos. At meron kang kakayanang mag-isip na kagaya ng Diyos. So ito yung turo ng spiritualism doon sa Garden of Eden na pinangunahan ng demonyo. Walang pagsalang kayo ay mamamatay. Tiyak na hindi kayo mamamatay. So dito po yung pundasyon ng panlilinglang. Ano po mga minamahal nating mga kaibigan at mga kapatid, na dapat tayo ay maging mapanuri, dapat tayo ay siyasat sa mga nilalaman ng banal na kasulatan para hindi tayo maalinlang. So ano ang foundation ng panlilinglang, Pastor Ray? Pakibasa mo sa unang Korinto, Kabanata 10, setas na 20 at titingnan natin ang sinasabi ng Santa Biblia. Hindi. Sinabi ko na ang mga bagay na inihahandog ng mga pagano ay kanilang inihahandog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo maging kasama ng mga demonyo. Di ba kung minsan ay, ayan na yung inang mo, naamoy ko na yung kanyang pabango noon, yan yung pabango ni inang mo, siguro nagugutom yan, haiyan natin ng pagkain.
ay yung paghahain na yan ay paghahain sa demonyo na kagaya ng paghahain sa mga pagano. Aha. Na ang pinaghahainan ay walang iba kundi ang demonyo kasi nag-subscribe tayo sa turo ng demonyo, Pastor Ray. Bakit? Ano po ang ginagawa niya? Sa John chapter 8 verse 44. Kayo'y mula sa inyong amang Diablo at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng iyong ama. Siya ay isang mamamatay tao, buhat pa sa simula, at hindi naninindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas sapagkat siya ay isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. So yan ang kalagayan ng demonyo, mga kapatid. Siya ay mapanlinlang, hindi kayang tumayo sa katotohanan, at ang katotohanan ay hindi natin makita sa kanya sapagkat ang sabi po ng Santa Biblia, noong unang panahon pa, mga kaibigan at mga kapatid, ang diablong ito ay mapanlinlang. Okay? Ano pa ang ginagawa niya sa unang Pedro, Kabanata 5, setas na 8? Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Yan. Sa ibang translation ay masisila, Pastor Ray. So dito sa mga talatang binasa natin, mga minamahal na mga kapatid, tinuturo ng demonyo na ang Diyos ay hindi lang Diyos, kundi tayo din ay po pwedeng maging Diyos. Yan ang turo niya. Doon sa Genesis chapter 3 verse 4. Gusto niya maging Diyos. Oo. At tinuturo din niya doon sa aklat na yon na tayo ay mayroong buhay sa atin at sa ating sarili lamang. Okay? Yan ang napakadelikadong turo sapagkat ang turo ng demonyo ay tunay na hindi kayo mamamatay. Nandoon yung immortality of the soul. Na ito yung tinatalakay natin na spiritualism. Ang soul, yung kaluluwa, sa teorya ng ibang mananampalataya, itong katawan lang ang namamatay pero ang kaluluwa ay hindi. Kasi meron siyang eternal life, may eternity siya. Pwede siyang, sa ibang teorya ay pwedeng ma-reincarnate sa ibang mga nilalang. Kaya mapunta sa baboy, mapunta sa baka. At lahat ng mga relihiyon sa buong mundo ay nag-subscribe sa turo ng demonyo na spiritualism or reincarnation. At ang Biblia lamang ang nagtuturo na hindi tayong lahat ay mamamatay. Ang isa pang turo ng demonyo, Pastor Ray, ay meron tayong component ng kaluluwa at sa ating mga kalagayan bilang isang tao ay tayo ay spiritual. Okay? May tinatawag na immaterial, ethereal, indestructible, immortal, and eternal. Hindi daw talaga nasisira, nawawasak ang kaluluwa. Kundi ito ay panghabang buhay na meron tayo. So, paano natin ito pasisinungalingan o paano natin ito papaliwanag sa mga ganitong pamamaraan, maging sa mga nanonood ng telenovela? O, di po ba? Kung manonood kayo ng telenovela, lalong-lalo na sa Korean movies, mahilig sila sa reincarnation. May napanood ako na ang title ay Emperor. Ay matagal nang namatay siya at na-reincarnate ang kanyang buhay in the future. At siya isang mayaman in the future. Pero in the past, siya ay emperor. So, sa dalawang mundo, pabalik-balik siya. So, ganun yung turo ng reincarnation. Wala pong ganun, mga minamahal ko. Ano po ang itinuturo po ng Santa Biblia? Tapos tinuturo din ng spiritualism, kaya dapat nating i-reject. This is a call to reject spiritualism. Kasi tayo daw ay merong morally, meron tayong autonomy na mag-decide sa ating sarili. Sapagkat ang sabi ng demonyo, kapag kumain ka ng bunga ng punong kahoy na yan, kayo ay magiging kagaya ng Diyos. Na yun din naman ang kanyang inaasam noon nandun siya sa langit na magiging kagaya siya ng Diyos. Ngayon ay gusto niyang mag-create ng conspiracy sa tao na itatransfer niya yung pangarap niya sa tao para pagdating ng panahon ay madadamay tayo sa paghatol ng ating Panginoon. Oo. Maaring
ito ang talagang huling hura niya Oo. sa balat ng lupa. Lahat ng mga tao ay hihimukin niya sa pamamagitan ng panliling lang na paniwalaan niya na sa mga tao ay maniniwala sila na ang tao ay hindi mamamatay yung kanyang kaluluwa. Oo. Oo. Yung katawan lang ang Katawan lang namamatay. namamatay. At yan ay hindi turo ng banal na kasulatan, turo ng mga nagsinauna, yung mga Greeks. Yeah. Diba? Yan ang tinuturo. Kaya napakahirap ito, lalong-lalo na pagdating ng panahon ay makakausap mo na yung mga nangamatay nung unang panahon. Oo. At saka yung mga sinasabi nilang near-death experiences, Pastor, Oo. na ospital, tapos namatay nawalan siya ng hininga ng ilang segundo lang. o kaya isang oras pa. Tapos mamaya-maya ay nabuhay. Nabuhay. At ang kwento nila ay, nabasa tayo ganun, ang kwento nila ay malapit na, pumunta na sila sa Langit. paraiso, sa langit, at sabi ng Panginoon, ay hindi pa. Balik ka pa sa lupa dahil marami kang So mayroong liwanag na makita niya doon sa tapos bumalik siya. At yun ang naman ang kunikwento nila dito sa nung nabuhay sila. Oo. Pero sa totoo lang ay hindi ganoon ang Yan. turo, kundi isang panlililang ng kaaway. Kaaway. Maganda kasi yung yung offer ng kaaway Oo. maging kagaya ka ng Diyos. At na saka hindi ikaw ka ay naman. magiging Diyos. Oo. Ay, pag sinabing ikaw ay Diyos, ay meron kang immortality. Oo. Spirit ka. Spirit ka, immortal Hindi ka nakikita. Hindi ka nakikita. Kaya yung kaluluwa ay pwedeng maglakbay. Ang Oo. kaluluwa at nagmamatsyag dito sa sanlibutan. Ngayon ang paniniwala ng ilan. At ang tanong, yan ba ay sinusuportahan, mga kapatid, ng Santa Biblia? Kahit nga noong unang panahon, Pastor, nung dito sa Lumang Tipan, may naniniwala na ganyan ng mga Israelita. Unang-una dito si Saul. No? Nung si King Saul ay Gusto niya makausap. niyang hanguin mula sa lupa itong si Samuel para malaman niya. Pero kung namatay na patay na. Pero nangyari naman. Kasi Pero tanungin mo, kanino ba siya lumapit? Ay yung Medium. Yung medium doon sa ano bang lugar? Endor. Endor. Yung medium doon sa Endor. Witch of Endor. Yung witch, alam mo naman, nagpa-practice ng divilism yun exorcism. So in-exorcise niya si Samuel at nakita naman doon na parang kamukha ni Samuel. Di ba? Di naman niya sinabing si Samuel yon. At ginaya din ng demonyo yung boses ni Samuel. At sabi niya, ay imbes na makinabang si Saul ay hinatulan pa. Napakahirap ito sapagkat tingnan mo, kapatid, pag-isipan mo, sino ang totoo dito na nagsasabi? Na sabi ng Panginoon ay mamamatay ka, sabi ng Panginoon, kung kakain ka dun sa bunga ng punong kahoy. Pero sabi nung demonyo, hindi ka mamamatay. Di ba? Sabi niya. So, sino ang talagang tama nagsasabi sa kanila? Kung tutuusin, tama ang Diyos. Kasi si Adan at Eva, wala na ngayon. Patay na sila, di ba? Patay na sila. Pero paano magiging totoo si Satanas? Di ba? Alam nyo naman, ang Panginoon Diyos, sabi niya sa banal na kasulatan, binabasa mo sa akin, mamamatay kayo. Patay na si Adan at Eva ngayon. Patay na totoo. Namatay sila. So patay, totoo. Na namatay sila. Totoo ang Diyos. So paano magiging totoo ang kaaway? Na maging kagaya ka ng Diyos o maging Diyos ka, sabi niya. Hindi yun ang sinabi mo, gagayahin niya lang yun. Gagayahin niya. So tinatawag spiritualism. Gagayahin niya na hindi mo makikita, pero bandang huli ay maliliwanagan ka, parang makakausap mo siya. Yeah. So ang ginawa nung Witch of Endor, pinalabas niya si Samuel, yung boses ni Samuel. Pero hindi talaga mukhang-mukha, kundi lang siya. Parang may hugis lang siya. Hugis na kaanyo ni Samuel. Kaanyo ni Samuel. Iyon ang gagawin ng kaaway sa bandang huli. At marami nang naniniwala dito at gumagawa. Dahil sa paggawa ng tanda, yan ay nasa Apokalipsis at Kababalaghan, ay maraming madadaya. Parang tayo,
920 years na nabuhay si Adan. Hmm. Doon nila napatunayan na totoo ang sinabi ng Diyos na walang pagsalang kayo ay mamamatay. Mamamatay. Oo. Ngayon, kung talagang buhay pa si Adan at saka si Eva, ay di kinakausap niya tayo ngayon. Ay mga anak, magpakabait kayo ha, kasi mamamatay kayo. Oo. Ay wala na. Nasaan pa ba yung kaluluwa ni Adan at saka ni Eva? Oo. Saan yung kaluluwa ni Moses? Saan yung Oo. kaluluwa ni Elijah, ni Elisha? Saan yung kaluluwa ng 12 disciples na sumulat ng Biblia? Oo. Bumalik po ba? Hindi. Hindi sila nakabalik kasi namatay na sila. Oh, kaya pag-aralan pa natin dito kung yung pangalawa, maganda, Pastor, kasi yung unang punto pa lang, kaibigan, lahat ng mga nakikinig dyan sa AWR din ay ang unang punto dito na inilahantad o ni-expose ang spiritualism ay i-reject natin yon, yun ang turo. Yung unang punto, i-reject natin yung turong yon. Yeah. Na kakausapin ang mga bagay na namatay na, yun ang i-reject natin. Sapagkat ang sinasabi ng banal na kasulatan, yung pangalawa na, a call to return to the scripture. Kung anong turo, kung ano yung ibig sabihin ng kaluluwa. Na ipapaliwanag mo dito, kaluluwa, espiritu, kung anong ibig sabihin ng kamatayan. Yan ang pangalawa na babalik tayo sa kung anong turo ng banal na kasulatan. Pastor, paliwanag mula dito. doon sa Biblia kasi ay, di ba, may equation. From the dust of the earth, doon sa Genesis, di ba? 2:7. From the dust of the earth plus the breath of life equals living soul. Pakibasa mo, Pastor Ray. Basahin natin. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Ito palang katawan, ang tawag dito ay buhay na kaluluwa. Ayun. E di kapag inalis sa iyo yung breath of life, Bangkay ka na. Bangkay ka na. Wala na. Hindi maglalakbay. Hindi dalawa ang may dalawang, yung sa dualism kasi ay dalawa ang turo eh. Yung kaluluwa humihiwalay, yung katawan ang yung nililibing. Oo. The moment na namatay ka, yung kaluluwa ay maglalakbay pa yan. At hindi yan turo ng Biblia. Hindi yan ang turo ng Biblia. Pag ikaw ay nawalan ng hininga, patay na. Wala na. So, ibig sabihin, Pastor, ikaw ay kaluluwa. Buhay na nagsasalita. Kaya sinabi dito at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Wala kang kaluluwa, kundi ikaw ang kaluluwa. Sinasabi rito Yan. wala sa iyo ang kaluluwa, kundi ikaw mismo ang kaluluwa. Dahil yung hininga ng Diyos pumunta sa iyo na naging kapangyarihan na nabuhay ka. Ganda ng Panginoon, ano? Kasi galing tayo from the dust of the earth, alabok plus tayo. the breath of life equals living soul. So Yun, buhay na kaluluwa ka. kaluluwa. Ngayon, titingnan natin, Pastor, ano ba ang kalagayan ng tao? Yung nature, yung likas ng tao. Anong likas? Ngayon, anong sinasabi ng mga talata sa Book of Ecclesiastes, chapter 9, verse 5? Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay at wala na silang gantimpala sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na. Ayun. Napakaliwanag. Ang patay ay, ang buhay, malalaman niyang mamamatay siya. Pero ang patay ay wala na siyang malalaman tungkol sa kalagayan ng sanlibutan. Verse 6, sabi pa, Verse 6. ang kanilang pag-ibig, pagkapuot at ang pagkainggit ay nawala na. Wala na silang anumang bahagi pa magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Hindi ka na pwedeng magmahal. Hindi ka na pwedeng magalit. Patay na. Hindi ka na pwedeng manibugo. Kasi patay na. Kaya pag nag-asawa yung asawa mo, namatay ka at nag-asawa yung asawa mo, ay hindi na po pwedeng multuhin mo pa yung asawa niya. Kaya nga Kaya ganun sana ano? Yung mga ni-rape, yung mga ni-rape, pinatay. Kung totoong may lumabas sa kanila na kaluluwa, di yun ang naghurementado o yun ang sasaksi doon sa hukuman. Yun sana. Kung may kaluluwang nagsasalita pa, at halimbawa yung ni-rape at pinatay, o kaya ay nagkaroon ng homicide, doon sa bahay, at magwi-witness lahat yung mga namatay doon sa korte, at yan ang pumatay sa amin. Hindi na mangyayari yan kasi wala na silang magagawa sa sanlibutan ito. Another evidence, Pastor Ray. Pakibasa mo sa Book of Job,
chapter 7, verses 7 to 9. At titignan natin kung ano ang itinala sa banal na kasulatan. Ito yung panawagan na a call to return to the teachings of the Scriptures. So napakahalaga na makita natin ito. Alalahanin mo na ang aking buhay ay isang hininga, hindi na muling makakakita ng mabuti ang aking mata. Ang mata niyang nakatingin sa akin ay hindi na ako muling makikita. Habang ang iyong mga mata ay nakatuon sa akin, ako ay maglalaho. Kung papaano ang ulap ay mapapawi at mawawala, gayon hindi naaahon pa ang taong sa Sheol ay bumababa. Ngayon, paano pa nga babaon o babangon o aahon ang taong ibinaon na sa libingan sa Sheol? Verse 10, sabi verse pa, hindi na siya babalik pa sa kanyang bahay, ni hindi na siya makikilala ng kanyang lugar. Napakaganda, no? Alangan namang pagkamatay mo, balik ka ulit doon. Ay di, makikilala ka ng kabarangay mo. Patay ka na. Ay magsitakbuhan sila kasi multo na yon. Yun ang pagkakilala nila. Kagaya ng, di ba, si Jesus Christ noon ay hinahampas ng alon yung bangka na sinasagwanan ng 12 disciples at yung alon ay laban sa kanila at lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig ay multo. Ayun. So wala nang ganon, mga kapatid. Kaya may multo man ay kagagawan yun ng demonyo, hindi kagagawan ng mga minamahal natin sa buhay. Sapagkat kung kagagawan yan ng mga minamahal natin sa buhay na pumanaw na, ay maaring maraming mga mabubunyag na mga hindi magagandang nangyari sa sanlibutan. Kasi po pwedeng magsaksi yung kaluluwa. Nakita ko yan na siyang nagnakaw. Di sumaksi yung namatay. Kasi nga naglalakbay yung kaluluwa. Kung totoong may kaluluwa. Kung totoong may ganon. Pero wala. Yan ay turo ng demonyo. Mayroong kaisipan ng marami, Pastor. Ito yung gusto nating pagkatapos ng 4 na araw o kaya 9 na araw ay may pasyam. Babalik pa. Babalik pa daw siya. Babalik siya doon sa pinanggalingan niya. Pero ang sinasabi dito, wala na. Sabi niya din verse 10, hindi na siya babalik pa sa kanyang bahay, ni hindi na siya makikilala ng kanyang lugar. Oo nga. Wala na. May baon na sa limot. Pero sino yun, Pastor? Tignan mo nga ang ating kagalang-galang na pinuno ng ating bansa noon, si Pangulong Ferdinand Marcos, di po ba? Ay di inilagay siya doon sa batak. Nandoon yung kanyang katawan na parang kandila ang pagkakagawa, no? Napakaganda, ang ayos pa ng mukha. Pero wala na siya doon. Bumalik na sa lupa ang kanyang katawan. So, hindi na rin makakabalik yung kanyang kaluluwa. Kung talagang po pwede pang sasanib-sanib doon, ay katagal na nandoon sa batak yung kanyang libingan, ay doon ibinurol siya. Di ba paano pa makakabalik? So, ganyan po ang kalagayan natin. Hindi totoo yan. At hindi tinuturo ng banal na kasulatan. So, Pastor, kung may taong mga naniniwala na yung mga patay ay bumabalik pa, naaamoy mo pa, ay pinaniniwalaan nila yung panlilinlang ni Satanas na hindi ka mamamatay, sabi niya. So yan ay, ang ugat niyan tayo dyan. Ay doon sa halamanan ng Eden. Na kung papansinin mo, lahat ng mga relihiyon sa buong mundo, yan ang kanilang itinuturo. Nililinlang ang sangkatauhan. Kaya yung Biblia, Pastor, yan ay bumalik tayo, Bumalik tayo sa turo ng Biblia. Ano ang turo ng Biblia tungkol sa pagkamatay? Pakibasa mo sa aklat ng Salmo, Kabanata 6, setas na 5, Pastor Ray. Sapagkat sa kamatayan ay hindi ka naaalala. Sa Sheol naman ay sinong sa iyo ay magpupuri pa. Wala na. Wala nang pupuri sa iyo. Makakalimutan ka na. Ay yung aking tatay nga at nanay ay kung talagang totoong may kaluluwa pag naglalakbay ay di pumunta dito. At sinabi ng tatay ko, kasi yung tatay ko nang namatay siya, my friend, ay nawala yung kanyang pera.
at hindi niya alam kung sinong kumuha. So, kung talagang naglalakbay pa ang kanyang kaluluwa, edi sinabi niya sa amin kung sino ang kumuha ng kanyang pera, yung tatay namin. So, sa Salmo, 115, 17. Oo. Ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon, Mhm. ni sino mang bumababa sa katahimikan. Hindi na pwedeng magsamba sa Panginoon ang patay. Wala na. Ay halimbawa, nagkasala pa at makakalimuting magsamba noong panahon na nabubuhay siya, ay po pwede niyang suklian pa yung kanyang nakaraang pagkakamali sa Panginoon. Mag-midweek muna ako ngayon, nag-vesper pa ako, magsabat pa ako. Ay wala na, hindi na siya po pwedeng sumamba at pumuri sa ating Panginoon. Yun ang kalagayan, Pastor. Siya ay natutulog. Then, isa pa, Pastor Ray, ang kalagayan ng mga patay ay ano? Paano nilalarawan sa aklat ng Daniel? So, ang kamatayan, sang-ayon sa binasa mo, Pastor Ray, ay isang pagtulog. Okay? Mahabang pagtulog na pamamahinga. So, sa Daniel chapter 12, verse 2, ganito ang sinasabi, Pastor Ray. Marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan at ang iba'y tungo sa kahihiyan at sa walang hanggang paghamak. So, talagang isang napakahabang pagtulog o pamamahinga. Yan ang sinabi ng Biblia. Sa Book of Job, chapter 19, verses 25 to 26. Sapagkat nalalaman ko na ang aking manunubos ay nabubuhay at sa wakas siya'y tatayo sa lupa. At pagkatapos na masira ng ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Napakaliwanag, Pastor Ray? So, ang kamatayan, sang-ayon sa aklat ni Job, ay isang pagpapahinga. Isang mahabang kapahingahan. Mahabang kapahingahan sa pamagitan ng mahabang pagtulog. So, sino lang ang pwedeng gumising sa atin, mga minamahal kong mga kapatid? Walang iba kundi ang ating Panginoon. So, tinuturo sa Biblia yung failure natin na pag-unawa sa katotohanan tungkol sa kamatayan ay tayo'y iiwanan na tayo ay nilinlang ng demonyo, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, ihanda natin ang ating mga sarili sang-ayon sa Great Controversy, page 560, babasahin ko po yung quotation hango sa writings ni Ellen G. White. We must be prepared to withstand them with the Bible truth that the dead know not anything and they who thus appear are the spirits of devil. So, ang mga patay ay walang alam, Pastor Ray. At kapag meron bang nagpakita, ito ay espiritu na ng demonyo. Hindi na po galing sa ating Panginoong Diyos. So kung minsan nga yung exorcism, my friend, ay dati naglaro kami yung the spirit of the coin. Yung spirit of the coin, talagang mag-move siya. Ay talagang nagtakbuhan kami, nagpulasan kami ng takbo kasi totoo pala yun. Pero hindi na po yung mga namatay natin ang merong kagagawan. Kundi ito ay espiritu na ng demonyo, ang kaaway ng Diyos na siyang nagturo ng ganitong panlilinlang sa halamanan ng Eden. Kaya napakaganda itong banal na kasulatan ng ating pundasyon ng paniniwala, pananampalataya, para meron tayong patutunguhan patungkol sa ating Panginoong Diyos na tinuturo sa atin. May sinasabi dito na babala na huwag tayong sumangguni. Pastor? Sige lang. Deuteronomio 18. Yeah. 10 to 12, sabi dito, huwag makakatagpo sa iyo ng sinumang nagsusunog sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae bilang isang handog na manghuhula o manggagaway o engkantador o mangkukulam o gumagamit ng anting-anting o nagpapagamit sa masasamang espiritu o sa lamangkero o sumasangguni sa mga patay. Yan. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumaldumal na gawain ito ay pinalalayas sila ng Panginoon mong Diyos sa harapan mo. Yun ay yung pagsangguni sa mga patay. Sa mga patay at sa mga
sa mga witch, ano? Mm. Ay hindi na galing yan sa Panginoon, ano? So, Yung ang tawag diyan ay spiritism eh. oo. Ang tawag diyan, Pastor Ray. Kaya kung, Pastor, kung halimbawa nagkasakit ka at pumunta ka na sa ospital, sinuri ka na. Lahat ng mga ospital ay mga doktor ay magagaling na doktor ay Na-diagnose na may cancer ka. Oo. Nangyari yan sa aking minamahal na biyanan. Oh, Ay hindi ka na bago kaya. namin dinala dito sa ay itinakbo pa doon sa kwan. At ang sabi niya ay kaya masakit ang tiyan mo, kaya nabulag ka ay parang naisahan ka ng hindi nakikita. Oo. Kaya Yung palang word niya na parang naisahan ay hindi na totoo eh. Kasi gumamit siya ng salitang parang naisahan itong asawa mo ng hindi nakikita. lalo na, Pastor, yung walang makitang sakit. Oo. Pero bakit may sakit ka? Oo. Yung mga doktor, lahat ng mga medical, wala silang scientific yun. wala Scientific. silang makita. Pero bakit ka nagkakasakit? Na kung ano-anong mga pag pumunta ka na doon sa mga ganoon, may itlog pa, Oo. tapos may Sa manggoni bigas ka na pa. sa mga albularyo ang tawag dyan eh. Yung mga yan. Ang natutuwa ako, Pastor Ray, sa binanggit ng manggagamot sa aking binanay, parang naisahan ka, nilagyan siya ng sakit ng di nakikita. Paano niya nakita yung hindi nakikita? Oo nga. Nakaka-puzzle, ano? So, ito, mga kapatid, napakaganda itong mga tinatalakay namin ni Pastor Ray. At gayon din po itong talatang nabasa natin. Katunayan na bumalik tayo sa turo ng Biblia Okay. para hindi tayo malinlang. So, ang turo ng Biblia, Pastor, pinabasa mo sa akin, ang kaluluwa, ikaw. Yung espiritu ay yun yung hininga ng buhay na binigay sa akin ng Panginoon. So, magkaiba yon. Magkaiba Yung espiritu at kaluluwa, hindi magkapareho yon. Kundi ang kaluluwa, ikaw. Yung tao. Itong tayo. Yung katayo. Oh. Tapos yung spirit of life, yung breath of life, Yeah, yun yung bumabalik sa Panginoon, yung Oo. hininga ng buhay. Sa Pag nawala na matatagpuan yun, yun. mamamatay na tayo. Nasa Ecclesiastes yun Pastor. Basahin natin. Kung yung espiritu, 12:7 sinabi dito. Oo. At ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una. At ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. So, nung lalangin ng Panginoon Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa, so pag namatay, babalik siya doon. Doon sa pinanggalingan Oo, niya. kaya kahit sunugin mo, kahit anong mangyari, ay babalik sa lupa dahil galing siya sa lupa. Sa lupa. Pero yung hininga ng Hininga. buhay na ibinigay ng Panginoon sa kanya, yun tinatawag na espiritu na bumalik sa Diyos na nagbigay Sa kanya. Oh, tama. So kung saan ka nang galing, doon ka rin babalik. Sila kapag tayo ay nag-conduct ng funeral service at nag-ahagis tayo ng alabok at dinideclare natin sa alabok ka nang galing at sa alabok ka rin babalik. At yung Pero nagbigay, yung hininga ng binigay ng buhay, Panginoon. babalik na sa nagbigay. Pero buhay, hindi. Wala na. Hangin yun eh. Hininga ng buhay yun. Kaya sinabi mo kanina na pinabasa mo na yung pag-ibig niya, yung isip niya, Oo, yung pananibugho niya, wala na. yung pagkapuot niya, wala na. Kasi naghiwalay na sila. At saka yung mga binasa natin kaninang mga talata ay hindi nga siya makakabalik sa tahanan niya eh. Tapos yung mga nakakakilala sa kanya, hindi na rin siya makikilala kasi hindi na siya doon, kundi ang demonyo na. Oh, so wala ang turo ng Biblia na ang kaluluwa ay lalabas doon sa katawan na pupunta sa Panginoon Diyos. Kung mabait ka, sa langit. Hindi. Kung masama ka, sa impyerno. Hindi rin. Kung medyo mabait, medyo masama, ay nasa purgatorio. Hindi rin. Wala rin. So contradict eh. Contradict yun, Pastor. Kasi kung mabait ka, pumunta ka sa langit, at masama ka direct sa purgatorio, o kaya may impyerno na kaagad, yun ang turo ng iba eh. Ay sino pa ang hahatulan ng Diyos kung nahatulan na? At sino pa ang kukunin ng Diyos doon sa langit na bayan kung nandun na sila kaagad? Yung mga bababait, di ba? Ang sabi dito, ang mga gumawa ng mabuti ang siyang babangon muna. Kailan mangyayari yon? At the second coming of Jesus Christ. Yun yung susunod na kuha natin. So, tatalakayin natin. Ibig sabihin, Pastor, ito, pag namatay, yung sinabi mo, pahinga.
na parang pagtulog. Oo. Pagdating ng Panginoong Diyos, yun lang. Oo. Hindi pupunta agad sa langit. Alam mo, Pastor, hanggang ngayon, naghihintay pa rin ako, kaibigan, ng mga nangamatay na napunta na sa langit, na mababait, tapos bumalik sa lupa at sabi, Pastor Orbe, Magpakabait ka. magpakabait ka. O kung gusto mong pupunta sa langit, sabi sa akin. Sino bang may ayaw pupunta sa langit? Gusto ko rin. Sabi niya sa akin, kung gusto mo po sa langit, magpakamatay ka na. Para wala. Hanggang ngayon, wala pa akong nakita na namatay, narinig, na pumunta na sa langit, tapos bumaba at sabi niya kung gusto mong pupunta sa langit, magpakamatay. Kasi ang alam natin, pag namatay na, punta na sa langit. Kung mabait, wala pa. Walang tinuturo sa Biblia. Tapos ipanalangin mo pa, di yung nanalangin sa iyo ang magliligtas sa iyo. Kung talagang sa panahon natin ay nabubuhay talaga ang mga kaluluwa pa. Bakit yung kaluluwa ni Haring David, na pinakamagaling na warrior sa kasaysayan ng kapanahonan, ay hindi ma-reincarnate para ipagtanggol ulit ang bansang Israel? Oo nga. Diba? Oo. Bakit hindi bumalik mga yon? Bakit hindi bumalik si Samson, si Moses, si Elijah? Yung mga founder ng bansang Israel. Yung 12 tribes of Israel, bakit hindi sila bumalik para makipagdigma sa Hamas, sa Houthi, at saka mga Hezbollah? Bakit hindi sila bumalik? Kasi wala na. Bumalik na yung lupang katawan na nilikha. Kaya mali ang itinuturo ng mga iba na haka-haka na lang nila yon para i-comfort yung mga nangamatay. Pero ang turo ng Biblia, ang mga namatay ay pahinga diyan sa lupa. Bumalik sila sa lupa. Kaya ito'y isang turo ng banal na kasulatan na dapat nating panatilihing matibay sa ating isipan para hindi tayo malinlang. Sapagkat ang espiritualismo, ang mga gagawin ng kaaway sa huling panahon para kausapin ng mga nangamatay na. Meron pa nga ngayon, binyag mo yung mga namatay na. I-proxy mo. Para maligtas din. Ikaw na ang tagapagligtas. Hindi ng Panginoon ang tagapagligtas. Ikaw na. At saka yung padasal ang tawag doon. Kapag ikaw ay maraming pera, ay makakapunta sa langit lahat ng anak mo kahit gumawa ng masama. Kahit yung tatay mo magnanakaw at gumawa ng karumal-dumal, ay basta ipadasal mo, ay maahon mo mula sa purgatorio at papunta doon sa langit. Ay hindi. Kaya lahat ng may pera makakapunta doon sa langit. Yan ang teorya nun. Pag wala kang pera, paano mo ipapadasal yon? Wala na. Kaya ang kaligtasan ay para sa mga may pera lang. Kaya pag wala ka ng pera, hindi ka na maligtas. Pero ang kaligtasan ay nasa Panginoong Hesus at pagkilala sa kanyang banal na kasulatan. Magkaisa yan. Hindi magkahiwalay. Iisa yung salita ng Panginoong Diyos dito sa banal na kasulatan at ang Panginoong Hesus. Kung ano yung pinaniwalaan mo sa salita ng Panginoong Hesus, ay siya rin. Pinaniwalaan mo rin siya bilang Diyos at Panginoon at tagapagligtas. Matibay na ang tinuturo ng banal na kasulatan ay reject spiritualism. Huwag tayong maniwala. Kahit mamatay ka na, magkasakit ka, anumang mga itinuturong mga sinasabi ng mga kapitbahay na hindi naniwala sa Panginoong Hesus, ay huwag kang pupunta sa mga yan. Mga kung ano-anong mga pinapanalangin ka na hindi mo naintindihan. Kundi balik ka sa salita ng Panginoon. Sa pangatlo, Pastor, maganda ito. Ibig sabihin ay pangatlo sa ating punto sa spiritualism exposed ay to call to rejoice in His return. Ano ibig sabihin, Pastor? Yan yung panawagan ng Diyos na magalag tayo sa kanyang pagparito. At doon natin tatamuhin ang tinatawag na buhay na walang hanggang. Yun na yung immortality. Itong katawan na may pagkasira ay mabibihisan na ng walang pagkasira. Itong katawan na merong tinatawag na pagkakaroon ng karamdaman ay hindi na magkakaroon ng karamdaman. Doon ay wala ng pagtangis, doon ay wala ng pagluha, Pastor Ray. So ngayon, ano ang sinasabi sa John chapter 10, verses 27 to
29. Pinapakinggan ng aking mga tupa, ang aking tinig. Right. At sila'y aking kilala. At sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. At kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Oh, napakagandang pagkakasabi ng talata, Pastor Ray, na ang mga anak ng Diyos ay nakikinig sa kanyang tinig. Ibig sabihin, sumusunod sa kanyang mga katuruan. Sumusunod sa kanyang salita. At kapag ito'y pinaniwalaan natin, mga minamahal na mga kaibigan, si Kristo lamang ang makapagbibigay sa atin ng buhay. Hindi tayo makapagbibigay ng buhay sa ating sarili sapagkat ang buhay natin ay hiram lang natin sa ating Panginoong Diyos na ibinigay niya ito doon sa Garden of Eden. At kapag tayo ay namatay na, ay mawawala na yon, Pastor Ray. Ngunit kapag tayo ay masunurin sa Diyos, magkakaroon tayo ng mahabang buhay at hindi na tayo aagawin sa kamay ng ating Panginoon. Then, ang mahabang buhay, ay walang hanggang buhay, ay makukuha lamang kay Kristo. Kay Kristo lamang tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggang, maliban sa Kanya ay wala na, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Hindi ka na po pwedeng palipat-lipat sa halaman, palipat-lipat sa hayop, palipat-lipat sa insekto, palipat-lipat sa reptile, hindi na, Pastor Ray. Kundi kay Kristo lamang magkakaroon ng buhay na walang hanggang. Pakibasa mo sa unang Korinto, Kabanata 15, setas na 16 hanggang 17. Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang iyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Oo. Kung hindi nga nabuhay si Kristo, useless na itong pag-aaral natin ngayon, Pastor Ray. Hindi na natin kailangan ang simbahan. Kasi nga, hindi nabuhay si Kristo. Pero dahil si Kristo ay nabuhay, ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggang. Ngayon, ang ating pag-asa, Pastor Ray, ay nasa kanyang pagbabalik sa unang Pedro, Kabanata 1, setas na 4. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. So, ang langit ay para sa atin, Pastor Ray. So, maraming talata dyan na po pwede nating basahin sa 1 Peter at gayon din sa 2 Corinthians, pero hindi na natin babasahin yon sapagkat may mga ilang bagay na itinuturo sa atin, kagaya ng pagkaka-outline ng binanggit mo kanina, Pastor Ray. Ito yung paglalantad ng espiritualismo. Ito ay panawagan na nabanggit mo kanina, a call to reject spiritualism. Then this is a call to return to the Scripture's teaching. Basahin natin, titignan natin ang nilalaman ng Santa Biblia. Then lastly, this is a call to rejoice in His return. Bakit tayo mag-rejoice? Pakibasa mo nga, Pastor Ray, kaya pa natin ito sa unang Korinto, Kabanata 15, setas na 51 hanggang 55. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog. At ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis na walang pagkasira. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Gaano kabilis? Sa isang kisap mata. Sa pagtunog ng trumpeta, tayong lahat ay babaguhin ng Panginoon. Napakaganda. Sapagkat ang huling babaguhin ng Panginoon Diyos sa kanyang pagdating ay sa kanyang pagdating na mismo, yung ating katawan na nasisira. Saka yung deformity ng ating pangangatawan ay doon sa langit siguro, Pastor Ray, magkasing tagkang na tayo. Pero bago niya babaguhin ang ating katawan na wala ng pagkasira, na bago niya ang ating pag-uugali. Yan, that's right. Nakagaya na ni Kristo. Nakagaya ni Kristo. Katwiran ng Panginoong Jesus, kabaran ng Panginoong katawan Jesus. na nagkakasakit, kundi katawan na immortal na kagaya ng Panginoon. Biro mo yan. Alam mo, kaibigan, nakita ko na babaguhin itong katawan. Sapagkat tayo'y dadaan sa kalawakan na walang kasiraan.
Kasi yung mga tao ngayon, pag pumunta ka sa Kalawakan, masisira yung katawan nila. Oo, dahil sa init. Sa init. Pero babaguhin muna ng Panginoon. Ganyan kaibig-ibig sa atin ang ating Panginoong Hesus. Kaya ang 3 punto sa ating pag-aaral ay napakahalaga na in-expose natin ang gawain ng espiritualismo sa magitan na to reject the spiritualism, ang una. Pangalawa ay to call to return to the scriptures, kung ano ang tinuturo ng banal na kasulatan, mga kapatid. At ang pangatlo ay rejoice in His return. Ang pagdating ng ating Panginoong Hesus ang ating hangad at nais ng bawat isa sapagkat babaguhin tayo. At tayo'y mga patay ay kanyang bubuhayin. Sabi doon, sa binasa natin kanina sa memory text, bubuhayin yung mga patay at magkita-kita tayo sa himpapawirin. At iuwi na tayo ng Panginoong Hesus. Doon sa langit. Hindi na bababa ang Panginoong Hesus na ayayapak dito sa lupa. Ano, Pastor? Sa himpapawid na tayo. Sa himpapawid na tayo. Kaya ito ang isang katuruan ng banal na kasulatan. Kung merong nagpapanggap na Kristo na bumababa sa lupa, na aapak sa lupa natin, ay maling Kristo yon, antikristo yon. Kasi hindi na siya aapak. Sasalubong tayo sa yung hinihintay nating Kristo ay diyan lang sa himpapawid. Dahil nung una, umapak na sa lupa para iligtas tayo at sabihan tayo. Ang pangalawang pagdating niya ay ano na? Diyan na sa himpapawid. Kaya kaibigan, purihin ang Panginoon Diyos na ang banal na kasulatan ang siyang napakahalaga na igawad ng bawat isa sa atin sa mamagitan ng katuruan ng banal na kasulatan ay titibay tayo, magiging matatag tayo, at mananatili tayo na tayo ay mga anak ng ating Panginoong Hesus na sumusuri at lumalago sa Kanyang banal na salita. Gininto ang salita. Kaya purihin ang Panginoon Diyos, kaibigan, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ngayon na, para mayroon kang panahon na magkaroon ng katwiran, kabanalan, sa Kanyang biyaya, ay ikaw magtagumpay sa lahat ng mga kahirapan, pagsubok, at mga suliranin sa buhay. Magtatagumpay ka sa magitan ng biyaya ng ating Panginoong Hesus. Matatag ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya na iingatan ka ng Panginoong Hesus. Kaya tumatawag ang Panginoong Hesus sa iyo sa magitan ng banal na Espiritu, tanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas. At iwasan mo ang mga bagay na katuruan ng kaaway upang ikaw ay tawaging banal ng ating Panginoong Hesus. At sa Kanya pagdating, ililigtas ka sa langit na bayan. At bago natin hingin kay Pastor ang panalangin, ay makakarinig po tayo ng isang awitin. Other than your presence in my life, you have been with me through my ups and downs. I can't imagine how will I survive without you when I'm drowning in my weaknesses, when I try to be alone. What for if I gain, if I have the whole world in my hands, yet I lose my soul completely in the dark? I'd rather live a life without than lose my soul forever. All these diamonds soon will fade away, but your name will always stay. Thank you, Jesus, for living in my life. Thank you for not giving up on me.
Thank you, Jesus, for living in my life. What for is this fame if I lose my name in the book of life? I'd rather be unknown than to lose my awaited home. And why do I have to change when I am with the one called the King of Kings? I'd rather be the same underneath His name. I can't imagine how will I survive without you when I'm drowning in my weaknesses, when I try to be alone, when I live alone. Thank you, Jesus, for living in my life. Thank you for not giving up on me. Thank you for your love and your grace that have set me free. Thank you, Jesus, for living in my life. My words are really not enough, so take my heart, take my life, make a different storyline for your kingdom's sake. Thank you, Jesus, for living in my life. Thank you for not giving up on me. Thank you for your love and your grace that has set me free. Thank you, Jesus, for living in my life. Thank you, Jesus, for living in my Tayo Pastor? manalangin, Pastor Ray. Dakila ka, O Panginoong Diyos, sa aming pong buhay. Inyo pong itinuro sa amin ngayon ang katunayan na kaming lahat ay papanaw sa sanlibutan. Ngunit may pag-asang naghihintay na kami po'y inyong babaguhin, magmamana ng buhay na walang hanggang, kung ang aming pananampalataya'y nakasalid lamang, O Panginoon, sa turo ng banal na kasulatan. I-bless po ang aming pong mga kaibigan na masugid na taga-subaybay. Pagpalain ang kanilang paghahanap buhay. Pagpalain ang kanilang kalusugan. Pagpalain ang kanilang pananampalataya na sila'y magmamana din ng buhay na walang hanggang. At gayon din na patuloy na i-bless ang oras ng pag-aaral bilang tagapaghatid ng liwanag at pag-asa sa mga tahanan. Salamat po, Panginoon, na inyo kaming tinanggap at pinatawad sa aming mga pagkakasala sa oras na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, purihin ang Panginoon Diyos. Ikaw ay inaanyayahan ng aming programang ito na patuloy kang susubaybay sa programang Oras ng Pag-aaral sapagkat mahal ka ng Diyos kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.